Daniels. Pastor Daniels. Good morning po sa ating lahat. Dito po sa ating bansang Pilipinas. Sa bawat isa po at hindi sa ating mga nasa kapatiran nasa overseas. Good evening din po. At maraming salamat sa kabutihan ng ating Diyos na tayo po ay nagkasama-sama ulit sa online Bible study na ito upang ating papurihan, paglingkuran ng Panginoon at makinig ng kanyang salita. So, salamat sa pagkakataon nito na laging pinagkakaloob ng Diyos sa atin, maging ang buhay ng bawat isa sa atin na ibinigay niya. So, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, kami po ay nagpapasalamat na binigyan niyo po kami ng panibagong buhay at pagkakataon, Panginoon, sa oras na ito pang mapakinggan po namin muli ang iyong salita at makapaglingkod po kami sa inyo, Diyos. Lord, dalangin po namin ang pagkilos at pagsama niyo po sa paggabay sa aming online Bible study na ito, Panginoon, na ang iyong mabuksan po ang puso at isip namin sa iyong salita, O God. Lord, patuloy yung Diyos na yung anointing nyo, pagkaloob nyo rin po sa iyong lingkod na inyo pong gagamitin. At maraming salamat sa iyong salita. Maraming salamat din po sa iyong banal na Espiritu, O God, na siyang tutulong sa amin upang maunawaan po namin mabuti at malinaw ang iyong salita ang iyong salita ay buhay at makapangyarihan. Kaya maraming salamat, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay po, so ating pag-aaralan po ngayon ay tungkol po sa makapangyarihang salita ng ating Diyos. So ang text natin po ay sa Hebrews chapter 4, verse 12. Okay, so sabi po niya dyan sa Hebrews chapter 4, verse 12, tayo po ay makinig mabuti po at basahin po natin ito. Sabi niya, sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos at higit na matalas kaysa sa alinmang espadang magkabila ang talim. Tumatagos ito hanggang kaluluwa at espiritu at hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng budong. Nalalaman nito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. Praise the Lord! So, ang salita ng Diyos na ipapahayag po, na ibabahagi po sa buhay ng bawat isa sa atin. Salamat sa Panginoon na tayo po ay kahit nasaan mang lugar po ang bawat isa sa atin ay inaabot po tayo ng salita ng ating Diyos sa pamagitan po ng ganito po na tayo po ay makapakinig ng kanyang salita. So sabi po niya, ang salita ng ating Diyos po, may apat po na tinutukoy po dyan or yung kapangyarihan po ng ating salita ng Diyos. So una po na makikita po natin dyan, ang salita ng Panginoon ay buhay. Okay? Buhay ang salita ng ating Diyos. Kapag sinabing buhay po, ibig sabihin kumikilos, gumagalaw. Pag ang patay po ay, di ba, hindi po gumagalaw ang patay. Wala pong magagawa, wala pong maitutulong, kumbaga, ang patay. So, ang salita ng Panginoon ay buhay, ang salita ng ating Diyos. Kaya kayang-kaya niya na tayo po ay iligtas kasi buhay ang salita ng Panginoon. So, alam naman po natin ang salita ng ating Diyos ay ito po yung kapangyarihan niya para sa kaligtasan ng lahat ng sumasampalataya. So, makapangyarihan po ang salita ng ating Diyos. Ito po ay buhay na kayang kumilos sa buhay ng tao, kaya niyang baguhin yung buhay ng tao. Basta tayo lang po ay talagang makinig ng salita ng ating Diyos. Talagang ang salita ng Panginoon ay tanggapin natin na may kababaang loob, tanggapin po natin ang salita ng Diyos na may pananampalataya at ito po ay talagang kikilos at gagalaw po sa buhay ng bawat isa sa atin. So ang nagagawa po ng salita ng Diyos, kaya po niya magligtas. So magliligtas dahil yan po ang kapangyarihan ng Diyos para tayo po ay maligtas sa yung lahat ng sasampalataya sa Kanya. So sabi nga niya sa kanyang salita, ang salita ng Diyos ay kapangyarihan niya para sa lahat ng sasampalataya sa Kanya. So yun po, and then ang salita ng
ay tumutulong po. Ito po ay buhay, kaya kaya po niya tayong tulungan na mapalaya sa anumang mga example po ay tanikala, anumang mga pagkagapos sa buhay. Ang tanikala po either kasalanan po, kumbaga sa spiritual kasalanan, na kaya tayong palayain sa ating mga kalagayan kung tayo po ay talagang ginapos ng anumang mga kasalanan. So, buhay po ang salita ng Diyos, kaya ang salita po ng Panginoon kaya po niyang bumuhay. Amen? So, kaya po niyang buhayin ang ating mga spiritual life, maging gawin niyang maging makabuluhan ang ating buhay kapag ang salita ng Panginoon ay talagang tinanggap natin, pinaniwalaan natin ang salita ng ating Diyos. So yan po ang nagagawa ng salita ng ating Diyos na pinapakinggan natin, na ipapahayag po sa bawat isa. Kaya napakahalaga po na talagang ipangaral, ipahayag ang salita ng ating Diyos, at mahalaga din po na tayo po ay talagang basahin, pag-aralan ang salita ng ating Diyos, dahil ang salita ng Panginoon ay buhay. And then, pangalawa po na makikita po natin dito, ang salita ng ating Diyos ay mabisa. Hindi lang po buhay ang salita ng Panginoon, kundi ito rin po ay mabisa. Saan po ba natin ginagamit yung salitang mabisa? Example po ay sa mga may sakit at may karamdaman. Pagka meron silang iniinom na mga gamot, ay sabi, ay mabisa yung gamot na yon. Ganun. So, kagaya din po sa mga halaman, di po ba? Sa mga farmers po, may mga insecticide na ginagamit nila, na sabi nila, ay ito ang mabisa. Ganyan. So, kahit din po sa mga herbal, di po ba, sa mga herbal po na pinapakilala po ng marami, na yun po ay sabi nila mabisa ito. Ganyan. So, ang salita ng Panginoon po ay mabisa. Mabisa po ang salita ng ating Diyos. Ano po? Mabisa na ito po ay saan po mabisa ang salita ng Panginoon? Mabisang magpagaling. Ano po? Sa buhay natin, sa spiritual, ang salita ng Panginoon po na ating pinapakinggan, na ituturo sa atin, na ipapahayag sa atin, binabasa natin, kaya mapalad po tayo pag nag-aaral, nagbabasa, nakikinig ng salita ng ating Diyos, dahil ang salita ng Panginoon po ay mabisang magpagaling. Ano po ang pagagalingin niya? Sa atin po, sa ating buhay, either kahit physical, kahit sa spiritual, sakit at karamdaman sa physical, kaya po tayong pagalingin ng Diyos sa pamagitan din po ng pananampalataya natin sa salita ng Panginoon na ating napapakinggan. Ano po? Kasi sa atin, may mga tao po na, maraming tao po na talagang pinagaling ng Diyos, dahil po mula po nung nakinig sila ng salita ng Panginoon. So nagkaroon po sila ng talagang tunay at buhay na pananampalataya, kasi sa pamagitan lang po ng pagkikinig natin sa salita ng Panginoon, magkakaroon po tayo ng tunay na pananampalataya. At yung pananampalatayang iyon po, na bunga ng pagkikinig natin, ay sabi nga, yan din po ang magpapagaling. Kaya sabi ng Panginoon, pagka yung mga pinapagaling niya noon, sabi niya, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Kaya bawat isa, kagaya ko din po talagang sa pamagitan po ng salita din po ng Diyos, pananampalataya sa salita ng Panginoon na napakinggan ko, talagang more than 30 years na talagang pinagaling ako ng Panginoon, at hindi na rin po bumalik yung sakit na yun. Kaya mabisang magpagaling, physical man yan, ano man yung mga karamdaman natin, sabi nga ng salita ng ating Diyos, sa pamagitan ng latay ng Panginoon, nang napako siya sa krus, nung namatay po siya, ay pinagaling po tayo ng Panginoon. So sa pamagitan ng sugat ng ating Panginoon sa Kristo, tayo po ay napagaling. Tayo po ay mapapagaling. Pwede present ang i-claim mo doon, at pwede rin yung past tense, kumbaga, na tayo po ay pinagaling na ng Panginoon. So ang salita ng Panginoon po, so mabisa po nagpapagaling, physical man yan o kaya spiritual. Kahit sa spiritual natin, kapag may sakit sa spiritual natin, di po ba, sa mga talagang Kristiyano na, may time na talagang nagkakasakit sa spiritual,
hindi napapabayaan. So, sa pagka talagang pupunta tayo sa salita ng Panginoon, pag talagang pumupuna naman tayo at basahin natin, pag-aralan natin ang salita ng Diyos, kapag nag-aaral tayo, dun magsasalita ang Panginoon. So, mapapagaling ulit ang ating spiritual life. So, salita ng Panginoon, mabisa po na magpagaling. Ano pa po? Ang salita ng ating Diyos ay mabisa din po na magpalaya. So, mabisa po yan na magpalaya. May mga na ginagawa nila, paano kaya ako mapalaya sa mga gusto kong gawin yung mabuti, gusto ko na ma-overcome itong example ko sa vices. May mga ginagawa sila na paraan para ma-overcome yun. Pero ang salita ng Panginoon po ay mas mabisa po yan para tayo po ay mapalaya sa ating mga buhay. Kaya, and then ang salita ng ating Diyos po ay napakabisa, mabisa po na magpapalakas, mabisang magpalakas. May time po, mayroong mga iniinom yung mga tao, energy drink or either para maging malakas sila, ganyan. Pero ang salita ng Panginoon po, talagang ano po sa personal na buhay ko, hindi lang po sa spiritual, palalakasin kanya spiritually, palalakasin din kanya sa physical. Yan po ang nagagawa talaga ng salita ng ating Diyos. So, mabisang magpalakas. Ano po? Mabisang magpalakas. Sa totoo lang, pagka ang time natin, yung panahon natin ay gamitin natin para sa Panginoon, gamitin natin na talagang maglingkod sa Panginoon, kahit na napupuyat, ay para sa Panginoon, na ipipreserve yung kalakasan, na ipipreserve yung kalusugan. Pero pag magpuyat ka sa walang kabuluhan, at sa hindi maganda, doon nakakaranas yung mga tao ng sakit at karamdaman. Pero sa mga anak ng Diyos, may time na talagang kahit na napapagod, kahit na napupuyat, ganyan, pag para sa Panginoon, wow, andun yung kalakasan, andun yung kalusugan. So yun po, mabisa po ang salita ng ating Diyos na magpalakas. Mabisa din po ang salita ng Panginoon na maglinis ng buhay. Okay? So may mga nagsasabi din po na, mabisa to, na panglinis sa ganito, panglinis sa ganyan. So yun po, ang salita ng Panginoon, napakabisa na para maglinis po ang ating buhay. Kasi sa totoo lang, marami tayong mantsa, maraming either hindi mahirap tanggalin na mga dumi sa ating mga buhay. Pero ang salita ng Panginoon, yan po ang naglilinis sa atin. Kaya mabisa po ang salita ng ating Diyos. Kaya dapat nating pakinggan, dapat nating basahin, dapat nating pag-aralan, dapat nating paglaanan ng panahon ang salita ng ating Diyos. Kasi talagang napakahalaga po ang salita ng Panginoon. Ito rin po ay mabisang gumabay ang salita ng Panginoon. Kasi tayo po, may mga decision tayo, hindi natin alam yung talagang tamang decision sa buhay. May mga ginagawa tayo na alam natin, okay lang yun, or either bahala na, may time na gano'n. Pero sa salita ng Panginoon po, ito po ay mabisa, na gumabay, mag-direct sa atin, sa talagang matuwid at para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Ano po? And then, ang salita ng ating Diyos din po ay mabisa na mag-aliw. May time po, sa totoo lang, sa dami ng mga problema, sa dami ng paghihirap na may time na nararanasan, sa dami ng mga kabuluhan, parang walang kapayapaan sa buhay, parang sa talagang tingin mo, and then wala pang pwedeng mag-care sa'yo, parang isolated ka, parang mag-isa ka lang, walang nagmamahal sa'yo, ganyan. So, sa pakikinig at sa pananampalataya natin sa salita ng Panginoon, pag-aralan natin, ang salita ng Diyos po ay talagang mabisa po na mag-aliw sa ating mga buhay. Kristiyano man or hindi, pagka talagang napakinggan nila at narinig nila ang salita ng Diyos at talagang pinaniwalaan nila ang salita ng Panginoon,
talagang kumilos ang Panginoon sa buhay ay mabisa na mag-alim. Amen? May time, pwede masaktan ka, mga ganyan, masaktan yung damdamin natin, pero pag-aralan mo na yung salita ng ating Diyos, mapapa-thank you na lang po tayo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Napakabuti mo, Panginoon. Amen? So, yun po, mabisa. Buhay, mabisa. And then, pangatlo po na makikita po natin dyan, doon po sa verse natin kanina, doon po sa verse natin sa Hebrews chapter 4, verse 12, na ang salita ng Panginoon ay mas matalas or sabi po niya dyan, sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos at higit na matalas, higit na matalim kaysa sa limang espadang magkabila at talim. Grabe, ano po? Ang salita ng Panginoon, ang espadang magkabila ang talim, matalas po yan, matalim po yan, pero mas higit na matalas ang salita ng Panginoon. Sabi nga po niya dyan, tumatapos ito hanggang kaluluwa at espiritu. Okay? Hindi po natin kumbaga hindi natin maabot yun. Pero sa salita ng Panginoon, kayang abutin. Kayang tumagos hanggang sa kaluluwa at espiritu. At sabi niya, at hanggang sa kasukasuan at kaloob-looban ng buto. Amen? So, kahit pa doon sa kaloob-looban ng buto, kaya niyang abutin. Kaya sa pag-nanampalataya tayo sa Panginoon, kahit pa doon sa may sakit sa kaloob-looban ng buto, kaya tayong pagalingin. Amen? So, ang salita ng Panginoon po ay matalas, matalim ang salita ng Panginoon. So, ibig sabihin, pag matalas ang salita ng Panginoon, matalim ang salita ng Panginoon, ibig sabihin po ay may time masakit. So, mabisa po ito ang salita ng Panginoon na mag-correct sa ating mga buhay. Mabisa po ito na magtuwid sa ating buhay. Pag tao yung nagtutuwid po sa atin, ay na mag-correct sa atin, may time na pwede kang sumagot ng medyo negative. Ano po? Parang masasaktan ka. May time na ganun. Pero pag sa salita ng Panginoon, ang talagang pinahintulutan natin na mag-correct at magtuwid sa atin. Wow, praise the Lord po. Talagang lilinisin niya at aayusin niya ang buhay ng bawat isa. Kaya pag nakikinig po tayo ng salita ng Diyos, talagang tatagos po talaga hanggang sa kaloob-looban ng ating buhay. Okay po, so dito po sa isa pa, sabi na, nalalaman nito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. Wala pong kagaya nito. Wala pong kagaya ng Diyos. So, ang Diyos po ay all-knowing. So, ang ginagamit niya ay walang iba kundi ang salita ng ating Diyos. Na sabi niya, ang salita ng Panginoon, nalalaman nito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. Ano man ang mga iniisip mo, may time na kahit negative. Pagka nag-aral ka ng salita ng ating Diyos, ipokorek tayo ng salita ng Panginoon. Pagka meron tayong iniisip na iba, yun, itutuwid tayo ng Panginoon. And then, ang salita ng Panginoon po ay talagang, ito pong salita ng Panginoon, ito po ay talagang alam niya yung desire ng puso ng bawat isa sa atin. So, alam niya yung desire ng puso natin. Kaya salamat sa salita ng Panginoon na naibabahagi mga kapatid. Kaya makinig po tayo mabuti. Samantalahin natin yung pagkakataon na ito na naibabahagi ang salita ng ating Diyos sa mga nangangaral din, mga nagsasakripisyo kahit sa mga kapatiran natin sa overseas, yung time din nila. Pero dahil mahal tayo ng Panginoon, pilit tayong inaabot para mapakinggan natin mabuti ang salita ng ating Diyos. Malaman natin ang katotohanan para tayo po ay mapalaya. Basahin ko lang po yung text din natin, Awit 119, verse 9 ay sa isang verse pa po natin. Awit 119 verse 92 and 93 na ang salita ng Panginoon po ay nag-aaliw at bumubuhay. Sabi nga dyan sa verse 92, kung ang inyong kautusan ay hindi nagbibigay sa akin ng kaaliwan, namatay na sana ako dahil sa pagdadalamhati. So,
napakaganda po ito. Hindi ko kailanman lilimutin ang iyong mga tuntunin dahil sa pamagitan nito'y patuloy niyo akong binubuhay. Amen? So, yan po. And then, ang last verse natin, may nagsabi kay Jesus Christ, ang mapalad naman yung nagbuntis at nag-alaga sa inyo. Pero ito po yung sagot ni Jesus Christ na mas higit na mapalad ang mga nakikinig. Sa Luke chapter 11, verse 27 and 28. Sabi po niya dyan, nagsasalita pa si Jesus nang biglang sumigaw ang isang babae sa gitna ng karamihan. Mapalad ang babae nagsilang at nagpasuso sa inyo. Pero sumagot si Jesus, higit na mapalad ang mga nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Kaya mapalad ka kapatid, kung talagang paglaanan mo, makinig ka ng salita ng Diyos, pinapakinggan mo mabuti ang salita ng Panginoon at sinusunod ang salita ng ating Diyos. So, thank you po. God bless us all. Tayo po ay ang salita ng Panginoon, napakahalaga po. At salamat na talagang binibigay sa atin, ipinapangaral sa atin ang salita ng ating Diyos. Thank you po and God bless po. Nag-blessing po. Hallelujah! Hindi na tayo kung lahat ay, natanggap ko natin yung pagpapala mula sa salita ng Diyos sa mga isang napakagandang naturuan na nagdagdag naman sa ating kaalaman patungkol sa ating Panginoon. So, glory to God. Tayo po ay lumaki na sa ating mga presentations. But before that, kung may mga prayer requests po kayo mga kapatid, i-post lang po natin, sulat lang po natin sa ating chat box. Makakaasa po kayo na ang mga prayer request na ito po ay nahihintulong po sa ating Diyos na ating mga prayer warriors sa pamilya nito.